lalong kukulo ang dugo ng mga tatangatang Duterte supporter dito, mga tol, sa ating pong pag-uusapan, sapagkat ito pong si dating Senador Antonio Trillanes sa naging panayam sa kanya ay sinabi niya na po na nakausap niya ito pong si Ramil Madriaga. At sa paniniwala po nitong si Trillanes, makatotohanan po ang sinasabi ni Ramil Madriaga. Partikular kung paano po ginasta di umano yung confidential funds. Kung matatandaan po ninyo mga tol, ulitin lamang ito natin. Noong November 29, 2025, sa pamamagitan po ng abogado ni Ramil Madriaga na si Attorney Raymond Palad, ay isinapubliko ang kanyang sworn statement. At sa sworn statement po na yan, na 5 pahina at 30 paragraphs ang nilalaman, sa paragraph 18 po nito, partikular niya pong inakusahan si Sara Duterte na inutusan siya para po dalhin sa iba't ibang lokasyon at iba't ibang personalidad ang mga duffel bags na naglalaman po ng milyones na pera. Isa po dyan, yung isang comedy bar sa Timog, Quezon City, kung saan di umano, dinalhan daw po nitong si Ramil Madriaga ng isang duffel bag. Ito pong dating spokesperson ng Office of the Vice President na si Attorney Raymond Munsayak. Ito po ngayon ay tumatayong abogado ni Sara Duterte sa kanyang kinakaharap na impeachment complaint, partikular dito po sa Committee on Justice sa House of Representatives. At meron din pong pagpapaliwanag na napakaganda na ginawa ito pong si Trillanes kaugnay po ng akusasyon ng kampo ng mga Duterte na ito daw pong nangyayari ngayon ay pamumulitika lamang at instead daw po na inuuna ng Kongreso ang pamumulitika, dapat daw po mag-focus ang Kongreso sa krisis na pinagdadaanan po natin sa kasalukuyan. Maganda po yung paliwanag dyan ni dating Senador Antonio Trillanes, pero bago natin puntahan, kahapon nagtanong sa atin si Judas Nagunggong Dugong Digong sa isang pagkakataon tungkol yata yon sa PWD, ano? Sumabay na naman itong basura, mga tol. Dapat pala napalagpas ko muna bago tayo nagsimula ng ating talakayan. Anyway, the show must go on. At siguro napansin ng akin rather, ano, I do not know kung sinusuportahan nyo, pero ako po ay very vocal na ako ay sumusuporta kay Senator JB Ejercito. Napansin niya marahil yung aking live streaming at partikular yung naging komento ko kahapon na medyo nadidismaya ako sa mga nakikita kong post niya sa Facebook. At kagabi nag-message po si Senador Trillanes. Maaga po akong Senador JB Ejercito. Maaga po akong nakatulog kagabi, you know? Kaya hindi ko na po nabasa kaagad yung mensahe niya past 10 in the evening. Ang sabi niya po rito, at ako po okay lang naman sa akin, sa totoo lang, ano, na from time to time mag-criticize si Senator JB Ejercito sapagkat trabaho naman talaga ng isang mambabatas ang check and balance, ika nga. Hindi pa pwedeng kung ano lang yung sabihin ng ehekutibo ay susunod na lamang ang mga mambabatas at vice versa, no? Pero nasa sa inyo po yan kung paano nyo po tatanggapin ito pong paliwanag ni Senator JB. And babasahin ko na lamang po ang kanyang mensahe. Sabi niya, siya po ang unang nag-text sa atin, ano? Katulad po nung sinabi ko sa inyo, hindi muna ako nag-text sa kanya kasi nga ako po ay nadidismaya sa mga nakikita kong post. Pero yun naman ay sa loobin ko lamang. Pero hindi naman ibig sabihin nun, dahil lamang doon ay bibitaw ako ng suporta kay Senator JB. Hindi po ako bata, mga tol, na pagka inagawan mo ng candy bigla-bigla, iiyak na lamang at kakalimutan na yung mga nagawa ng tao sa bayan at personally sa aking inaanak na talagang nasurvive yung napakalaking pagsubok sa kanilang pamilya dahil po sa tulong ng opisina ni Senator JB Ejercito. O sabi niya po dito, Chip, di ko binabanatan si Pangulong Bongbong Marcos, kundi mga secretaries and heads of agencies na ang babagal umaksyon, nakakasira tuloy. O hindi ko nasagot dahil nga gabi na eh. Pero nasin ko kaninang umaga kasi nagising ako ng mga 2:00 ng umaga.
no? Kaya nagpo-post ako sa mga Facebook pages po natin ng mga artikulo lang at sa loobin ko. At nag-message siya ulit kaninang umaga, alas 6:54. Si PBBM tinatamaan dahil sa mga sekretary at opisyal na mabagal kumilos. Kaya dapat pukpukin. Oh. Ako naman, nag-reply lang sa kanya. At frankly speaking, babasahin ko rin po sa inyo yung reply ko sa kanya. No worries. Baka sabihin nyo, hindi totoo. Ito po, Ayan, nakikita nyo po, Senator JB Ejercito. Sabi ko, no worries, Sen. Trabaho nyo naman po yan bilang senador. Hindi naman kayo katulad ni na Senators Robin Padilla at Amy Marcos na ayon nga kay Fiscal AJ ay nagseset ng false dilemma o one-track mind sa publiko. Suportado ko po din kayo. Good morning. No? Naalala ko lang si Senator Robin Padilla at saka ito pong si Senator Amy Marcos, pinalalabas po nila na bakit uunahin ang impeachment, may krisis. Ayon po kay Fiscal AJ, false dilemma po yon o kaya one-track mind. Ang ibig sabihin po ng dalawang termino na yan, para bang walang ibang option kung hindi unahin muna ang krisis at wag nang pansinin yung impeachment o pananagutan. Hindi po ganon ang sitwasyon mga tol. At mas maliwanag ang magiging pahayag dyan mamaya ni Senador Trillanes o dating Senador Trillanes dahil totoo naman na ang Kongreso po ay binubuo ng napakaraming committee na nakatutok sa iba't ibang mga pagkakataon. Bakit natin ililimit ang trabaho ng Kongreso sa krisis na kinalalagyan natin ngayon kung meron din silang trabaho sa paghahanap ng pananagutan, and that is for impeachment, no? Ituloy ko po yung binabasa kong tugon dito nitong si Senator JB. Siyempre, gusto natin maayos lahat, ayon pa sa kanya. Naiinis ako sa mga di nagtatrabaho nating nakakasira kay PBBM din. Baka lang ma-misinterpret. Yan ha. Krisis dapat, mabilis ang aksyon. Dapat nga, tigil ang bangayan muna, politika. Magkaisa muna para malagpasan ito. Sa parte na ito, I do not know kung ano yung tinitingnan niyang bangayan. Pero ako naman, hindi po pakikipagbangayan ang ginagawa po natin dito sa ating programa. Tayo po'y naghahanap ng pananagutan. Hindi lamang kay Sara Duterte, kung hindi sa lahat ng mga tiwaling taong gobyerno. Kasi alam niyo mga tol, mas seryoso ang usaping korupsyon kaysa sa krisis na pinagdadaanan po natin sa kasalukuyan. Itong krisis po na ito, lilipas po ito. No? Lalong-lalo na ngayon, meron pong ugnayan o pag-usapin ang Estados Unidos at saka Iran nang sana matapos na po yung sigalot diyan po sa Middle East. Pag natapos po yan, wala na yung crisis na yan. Magbabalik po sa normal ang buhay ng ating mga kababayang Pilipino at ang ating bansa. Pero ang korupsyon, kapag hindi po ito na-address, patuloy po ang krisis sa ating lipunan na ang kawawa sa huli tayo po na mga Pilipino, partikular kayo. Ayoko na pong i-categorize ang aking sarili bilang mahirap. No? Kayong mga mahihirap na kababayan po natin Pilipino, but I'm not saying na mayaman ako. Kaplastika naman na sabihin kong mahirap ako kung kumikita po ako ng 100,000 kada buwan, di ba? Nakikita nyo naman yung pinopost ko dito sa ating page. Hindi po yon kahirapan, no? Kung sasabihin ko pong ako'y mahirap pa rin at aayon ako sa mga kaplastika ng ilan dyan na ginagamit ang mga mahihirap, wag po kayong maniniwala sa mga yon. Ito pa ang huli niyang mensahe. Mga sekretary at opisyal dapat sabihin ang totoo kay PBBM. Hindi yung maganda lang pakinggan para maging tama ang desisyon ng Pangulo. Yan po inilahad ko lamang sa inyo ang posisyon ni Senator JB Ejercito tungkol po sa kasalukuyang krisis na atin pong pinagdadaanan. At sinasabi niya, hindi niya po kinikriticize si Pangulong Bongbong Marcos. Bagkos ang mga sekretary na mababagal ayon po sa kanya. Kaso lang, alam naman natin na alter ego po yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Anyway, karapatan po yan ni Senator JB Ejercito, mandato niya po yan. At least nakikita po natin na siya po yung nagtatrabaho at hindi nagpapabaya. No, hindi katulad ng iba, katulad ni Senator Amy Marcos at Senator Robin Padilla, na instead na magtrabaho diyan po sa Senado, magbibigay pa ng mga pahayag na ayon kay Fiscal EJ ay false dilemma or one-track mind, or madalas red herring or
strawman policy ang kanilang ipinapahayag sa harapan po ng publiko. Ngayon, bago tayo dumako sa interview, dito po kay dating Senador Trillanes, ano po ba ang mga naging kaganapan kahapon? Bumuelta po ang mga kongresista sa mga pahayag ng kampo nitong si Sara Duterte. Pakinggan po natin ang balita. Pinweltahan ng mga kongresista ang pagkwestiyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatawag sa kanya ng House Justice Committee. Punto nila, mismong defense team ng bise ang humiling sa Korte Suprema na mabigyan siya ng due process. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Nang in-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon, diretso sa Senado ang Articles of Impeachment matapos pirmahan ng hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng kongresista ang verified complaint. Kinwestiyon ito noon ni Duterte sa Korte Suprema dahil hindi raw siya binigyan ng due process o pinasagot ng Kamara sa mga alegasyon na sinang-ayunan ng Korte Suprema. Kaya nagtataka ngayon ang ilang taga-House Committee on Justice kung bakit sinasabi ng mga abogado ng bise na unconstitutional ang ginagawa ng komite. Nung sinabi po ng Korte Suprema na dumaan sa Committee on Justice na ibigay ang due process requirements sa respondent, which we are doing right now dahil yun po ang tilatag ng Korte Suprema, ngayon nakapagtaka na kine-question din nila yun. So Yun. Ano? Ito yung sinasabi po natin kahapon sa ating live streaming na itong depensa, hindi po sila nagkakaisa nitong si Sara Duterte. Kasi sinasabi po ng depensa na hindi nila kinikilala o unconstitutional rather na unconstitutional ang nangyayari ngayon sa House of Representatives, meaning yan po ay tantamount sa hindi pagkilala sa prosesong pinagdadaanan sa kasalukuyan. Pero sa parte ni Sara Duterte, pinapadismiss niya yung kanyang kinakaharap na impeachment complaint. Pagka sinasabi mong pinapadismiss mo, ibig sabihin, kinikilala mo yung kapangyarihan ng proseso. Di ba? Tapos ito pa, sinasabi ng kampo ng depensa ni Sara Duterte na haharapin daw po nila ito sa proper forum. At ang proper forum na tinutukoy nila ngayon, ang Senado. Samantala last year, nakarating po ito sa Senado pero bago pa maka-aksyon ang Senado ay agad po silang nag-file ng petition sa Korte Suprema kaya naging dahilan po ito nitong si dating Senate President Chis Escudero para po i-dribble yung trial at hintayin nga yung naging desisyon ng Korte Suprema. At lumabas noong July 2025 na naging dahilan para po i-archive yung unang impeachment laban po dito kay Sara Duterte. Di ba? Tapos sinundan pa ng desisyon ng Korte Suprema noong January 2026. Kaya dito makikita natin mga tol na parang niloloko ba ng mga abogado na ito ang publiko? Binubudol ba nila tayo? Nakaraang taon, ayaw nila sa Senado. Tapos ngayon, porkit sumusunod ang House of Representatives sa kautusan mismo ng Korte Suprema, gusto na nila sa Senado? Ng teteng talaga. O tuloy po tayo dito sa pakikinig sa balita. in fact, sila po ang humiling na ganitong proseso ang gawin. Partikular na binabatikos ng bise at kanyang mga abogado ang paggamit ng katagang mini-trial sa hearing ng House Committee on Justice dahil ang Senate Impeachment Court lang daw ang pwedeng magsagawa ng trial. Ang pananaw din natin, pagdating sa Committee on Justice po, tinitingnan lang dyan kung meron ngang probable cause para ito ay pagbotohan sa plenaryo at iangat sa Senado bilang articles of impeachment. Pagdating po sa trial, yun po ay dapat nandun na sa Senado. The term mini-trial was, as explained before, was only used to explain kung ano yung process that's going on now. This is not a trial that we will... Eto, makailang beses na rin natin binanggit sa ating mga manonood. Kung ikaw hindi mag-iisip ng tama, iisipin mo na magkukonduct talaga ng trial ito pong Committee on Justice ng House of Representatives. Pero hindi po yun . Ginamit lamang in one occasion sa isang interview nitong mainstream media kay Congresswoman Jinky Luistro, the chairwoman ng Committee on Justice,
ang salitang mini trial para po mas maunawaan lamang ng publiko kung ano po ang mangyayari dito po sa Committee on Justice. At I believe, ginagamit ngayon ito ng depensa para mas lituhin ang publiko. Pero ang katunayan, ang mini trial po na ito is akin to preliminary investigation na nangyayari at nakikita po natin sa prosecution. Halimbawa, meron pong reklamo. Siyempre, bibigyan ng pagkakataon ang nagrereklamo na ilatag ang kanyang mga ebidensya, kasama siyempre ang kanyang testimonya at kung ano pang mga karagdagang ebidensya para patunayan ang kanyang akusasyon. At bibigyan din ang inaakusahan o sa tinatawag na respondent ng pagkakataon na sagutin yung akusasyon sa kanya para doon makita ng piskal or ng prosecutor kung meron po bang sapat na basihan at para ito ay kanilang iakyat sa korte. Ganun na ganun din po dito sa Committee on Justice. At isa po sa mga maliwanag na punto ay ito pong panulat ni Attorney Jesus Palsis. No, basahin po natin yung kanyang punto tungkol po diyan. Saan ba banda yun? Ito. Ay. Sorry, nawala sa loob kong i-take note no? Pero saan ba banda yun? Hindi ko na makita. Pero yun na yung sinasabi ko mga tol. Ito na lang, basahin natin ito. Sabi po dito ni Attorney Jesus Palsis, Attorney Michael Powa, spokesperson and lawyer of Sara Duterte says, they are considering going to the Supreme Court to question the House mini trial. No? Naghahanap na naman ng palusot. Akala ko ba gusto ni Sara ng bloodbath? Oo nga, no? Sinabi ni Sara Duterte, she want bloodbath, tapos ngayon, puro palusot. But why is he and the legal team of Sara wrong? Una, the House is not conducting a mini trial. The House is following the House rules of impeachment strictly and by the book. At yan po yung nakita mismo natin sa nakaraang March 25 Committee on Justice hearing. In fact, doon pa nga lang po sa opening statement nito pong si Congresswoman Jinky Luistro ay ipinaliwanag niya na po na hindi po iyan trial kung hindi hearing, no? In short mga tol, papakinggan ang bawat panig. But the defense at itong si Sara Duterte, they opted not to participate. Tapos magsasalita sila ng mga ganito ngayon. In particular, sasabihin nila wala daw pong due process. Hindi daw po ina-afford ang due process kay Sara Duterte. Tuloy ko po ang sinasabi po dito nitong si Jesus Palsis. What they did last Wednesday was conducting a clarificatory hearing. The same word used in the House rules. And conducting a hearing is consistent with the role of the House as prosecutors conducting a preliminary investigation. Anyone who has faced a criminal case knows they are subpoenaed to attend hearings. Second, the use of the term mini trial never happened inside the House or during their actual hearing. Yun yung sinasabi natin. Sa isang interview lamang po kay Congresswoman Jinky Luistro niya sinabi yon. The term mini trial originated from me and Secretary Ronald Llamas. Ito pa nga, meron pa ngang pag-claim dito. Si Attorney Jesus Palsis na sa kanila pala nang galing yon. We are analysts and pundits explaining to the public. Congressman Jerbil Jinky Luistro only uses the term mini trial in interviews because the term has already been popularized and she said herself it is only to help the public understand in layman's term what is happening. Third, the term or label or nomenclature given to a phenomenon is not controlling or determinative of what the actual reality is. The Supreme Court has said on numerous occasions that the title or label or nomenclature of a contract by the parties is not controlling. It is the substance. For example, even if a contract says talent contract, it doesn't mean the company can avoid paying employee benefits if the contents of the contract show that there is an employee-employer relationship. Ang dami pang rason
why the hearings are valid and not unconstitutional. But as they say, kapag ayaw, madaming dahilan, ayaw ng accountability. And let me borrow the word of Ronald Llamas, mga tol. Kapag ayaw humarap, ano yung kasunod nun? Malamang kurap. Pero parang mali Mali yata yung pagkakasabi ko. Alalahanin natin. Ulitin natin yung salita ni Ronald Llamas. Kapag ayaw humarap, hindi pala malamang, maliwanag kurap. Okay, balik po tayo dito po sa balita. Determine the guilt or innocence of the vice president or that person impeached. It's just really to clarify certain matters. Tinawag din ng bise na fishing expedition ang pagpapasabina ng House Committee on Justice ng ilang dokumento at testigo. Sabi ng mga abogado ng bise, dapat kung ano lang ang hawak na ebidensya ng mga complainant, yun lang ang tatalakayin ng komite. Sa pananaw namin, kung tayo ay lumalabas na doon sa four corners of the complaint at kahit doon sa ebidensya, hindi na po clarificatory yan. At nagiging parang sa kanila nanggaling, may trial type, no? Mini trial, kung tawagin. Hindi naman po naghahanap ng ibang ebidensya ang Committee on Justice. Kung ano po ang nabanggit sa mga complaints which we deemed sufficient in substance, yun lang po ang pinasabina ng komite. Isa sa mga bibigyan ng sabina ng House Committee on Justice ay ang Office of the Ombudsman para hingin ang kopya ng mga Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ng BISE. Sabi ng Ombudsman, nakahanda na raw ang mga SALN ngayon pa lang kahit di pa nila natatanggap ang sabina. Yan, no? Trabaho naman yan ng ombudsman, di ba? Anyway, formality kasi talaga yung supuina para magkaroon ng close coordination at hindi magkaroon syempre ng kalituhan sa pagitan ng dalawang ahensya ng ating gobyerno. Pero dako na po tayo dito po sa naging interview kay dating Senador Antonio Trillanes kung saan dito sinabi niya na nakausap niya si Ramil Madriaga sometime he's not sure kung January or February, no? Siguro balikan ni dating Senador Trillanes yung pagkakataon para sa susunod na interview niya maging specific kung anong panahon niya nakausap ito pong si Ramil Madriaga. At doon nga po pinapaliwanag niya rito na nag-conduct siya ng mga clarificatory questions saka syempre verification para ma-determine yung veracity, no, yung katotohanan sa mga sinasabi po nitong si Ramil Madriaga at naniniwala siya sa mga mahalagang punto ng akusasyon nitong si Ramil Madriaga laban kay Sara Duterte. Pakinggan po natin ang interview na ito, mga tol. Sa ating mga viewers. Sir, simulan ko muna po sa naganap na House impeachment hearings kahapon. Vice President Sara Duterte decided to skip the proceedings, calling the process a violation of due process and a fishing expedition. What's your reaction so far? Yung reaction nila or statement nila regarding the impeachment hearing yesterday was totally expected. Kasi wala naman silang viable defense to begin with. Kaya they are just resorting to technicalities, hoping and preparing the ground for a Supreme Court TRO or any move that will stop the impeachment process altogether. Kaya yan po ang nilalatag nila, hindi yung pagdepensa sa mga specific allegations against her. So para po ba sa inyo, former Senator, do you believe na Yun ang problema dito, mga tol. Kaya hindi matapos-tapos ang issue na ito laban kay Sara Duterte. Imbis na depensahan niya sa pamamagitan ng pagsagot yung mga akusasyon, dinadaan nila sa teknikalidad. Ngayon, meron akong isang FB friend na nag-comment noon sa post ko at parang kine-question niya na ganyan na lang ba ang gagawin natin pala? No? Yung in particular, i-demand natin doon po sa mga politikong inaakusahan na ilabas nila yung kanilang mga bank records. Klaruhin natin, no? Kung nakikinig ka man sa akin ngayon, hindi po ganun.
no? Iba ang sitwasyon sa mga inaakusahan pa lamang ng publiko, katulad ng iba dyan, katulad nito in particular si Congressman Martin Romualdez. Maaring pertaining sila kay Congressman Martin Romualdez eh. Walang obligasyon si Congressman Martin Romualdez. I am not defending him. This is illustration sa atin na ilabas ang kanyang mga bank statements dahil wala pa pong formal proceedings laban sa kanya. Unlike dito kay Sara Duterte na meron na pong formal proceedings at ito po yung impeachment complaint laban sa kanya. There dapat niya ilabas, hindi sa harapan ng publiko. No? Kaya wag nating ikumpara yung magkaibang bagay. Para tayo nagkukumpara ng orange to apple. Magkaiba po yun. No? Ang pinupunto natin dito, nasa proseso ng legal, itong kinakaharap na problema ni Sara Duterte. And the only thing, no, para matapos once and for all ito, is not by technicality or legality. Dahil kahit manalo siya sa technicality or legality, magpe-pending yung question ng tao eh. No? Pero kung ang gagawin ni Sara Duterte, ikaw, Trillanes, napakasinungaling mo eh. No? Ito, isasampal ko sa iyo yung bank records ko dito sa hearing. At papatunayan ko sa iyo na hindi totoo ang sinasabi mo. Sampalin kita nito. Parang yung tatay niya. Hindi, ito, illustration lang mga tol. Kasi gano'n lang naman kasimple talaga yon. Ipakita mo sa hearing, sabihin mo sa mga abogado mo na 16. Tapusin na natin ito, mag-focus tayo sa crisis ngayon, ipakita nyo na sa committee na yan, ang bangko ko, ang lahat ng mga dokumento, para wala na, tapos na, at pahiya lahat yan. Ngunit hindi niya kayang gawin. Bakit? Again, let us borrow the word of Ronald Llamas. Sabi niya, kapag ayaw humarap, maliwanag na kurap. O, yan, sa kanya po nang galing na hindi po sa akin. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito kay Trillanes. Strategy po ito ng Duterte camp, even if they're saying they're prepared for a bloodbath, they're ready to answer in the proper forum, ito pong ginagawa po nila is mere on the... May nagpapapansin. Randy, sabi ng ICCT, balik mo daw yung 1 million na binigay nila. Bakit ko ibabalik? Binigay nga nila. Tanga ka ba? Binigyan ako ng 1 million pesos tapos ibabalik ko. Kung ninakaw ko yon, ibabalik ko yon. Binigay sa akin yon. Naalala ko tuloy si Madam Vivian ko eh. At salamat sa mag-asawa na si Chairman William Esco at ang namayapang si Dr. Consuelo Elco. Pero si Miss Vivian ko, yung president ngayon ng ICCT, naalala ko. And yun ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ko during that time. Hindi ko siya pinakinggan. Kasi ang sabi sa akin ni Dr. Vivian ko, bago ko pa ma-receive yung pera, pinatawag niya ako sa kanyang opisina. During that time, Vice President pa lamang siya ng ICCT. Sabi niya, Randy, once na ma-receive mo yung pera, bumili ka na kagad ng bahay at lupa. Para wala nang dahilan na hindi ka, na para magkaroon ka na ng maayos na dahilan na hindi ka na mamalato o magbigay pa sa mga humihingi. Bakit mga tol? Dumami yung kaibigan ko bigla. Ako hindi ako friendling tao. Nung nagkaroon ako ng 1 million pesos, grabe. Unang withdrawal ko, 300,000 pesos. Ang kasama ko, 5 katao kaagad. O napagbabalatuan ko kaagad. Tapos 50,000 na balato, in just one day, 300,000 ubos. Sa pamimigay lamang at pakikisama. Di ba? O, nagkamali ako. Kaso lang, ganun talaga yung personalidad ko eh. Kahit nga ngayon, di ba? Nakikita nyo naman yan. Pagka meron akong sobrang kaunting pera, talagang hindi ko maiwasan. Ganun talaga ako kasi naniniwala ako sa good karma mga tol. After all, yun namang binigay sa akin ng school na 1 million pesos. Ang katwiran ko doon, di ko naman yung pinaghirapan talaga. Pero sabi ng mga nag-iisip ng maayos, hindi, pinaghirapan mo yon. 1 year kang nag-review. Biruin mo, ang review ko nung mga panahon na yon, halos hindi ako matulog. Consistent ako, 15 hours a day minimum. Marami akong kaparaanan ng pagre-review. Hindi kasi ako matalinong tao mga tol. Repetitive learning ang ginawa ko. Ang hilig kong magbasa. Cover to cover, binabasa ko ang mga libro ko. Familiarization.
Pag nagbabasa ako ng mga special notes, yung mga mahalaga talaga, naka-record yon. Bumili ako ng Sony Recorder, 2,500, maliit pa, mini tape pa, wala pa yung mga MP3, MP4 noon. Tapos pag nagmamaneho na ako ng jeep habang working ako habang nagre-review ako, nakikinig ako. Kasama ko yung tatay ko nung nabubuhay pa. No, siya yung back ride ko, siya yung naniningil. Ako nagre-review ako. Nagmamaneho ko pero nakikinig ako, yung boses kong ni-record ko, pinapakinggan ko yun. Kaya particular yung revised penal code, halos memorize ko yan. Ha? Ngayon, sasabihin mo, ibabalik ko yung perang 1 million pesos? Tanga ka talagang Duterte supporter eh. Bakit ko ibabalik? Binigay sa akin ng school yon. Nak ng teting tong mga tatanga-tangang DDS na ito. Tuloy nga po tayo, na-divert tayo rito sa isang tatanga-tangang DDS. Patuloy po natin pakinggan si dating Senador Antonio Trillanes. The technicalities. It's very obvious sa mga statements ng mga lawyers nila at yung mga sinasubmit nila ng mga dokumento ay leading to that. Ngayon, yung mga statements ni Sara about bloodbath o kung ano man, ano lang yan bravado lang yan. Totoo naman. Bravado lang yan. She's trying to put up a face na ano siya. Hanggang salita lang, no? Akala niya matapang siya. Totoo naman na matapang siya kapag may mga katabing bodyguard. Pero yun niya, binanata niya, pinagsasapak niya yung hindi ko to makakalimutan no? Kaya matapang Kasi nakatindig sa kanilang kapangyarihan Sara, nanapak. Di ba? Nanapak. Pero mo, walang kalaban-laban yung sheriff, sasapakin mo. Kakaiba talaga. Ayan Violence erupted during a scuffle between the residents and demolition teams, prompting a fuming Mayor Duterte to attack the sheriff. Kontrolado man ito, ma'am. Yan na may order ang sheriff na i-contain. Sa proteksyon na lang namo. Ganyan ang mga taong kumukuha ng tapang dahil meron silang kapangyarihan at saka napapaligiran ng mga bodyguards. No? Ilaban natin kay Ronda Rousey ito. Yung champion ng UFC na babae. Pero hindi na pala siya champion ngayon Balik tayo dito. Hindi siya natatakot. Pero, ang nangyari, talagang takot na takot siya. Kasi hindi nga siya maharap. Hindi niya kayang depensahan yung kanyang sarili mula sa mga aligasyon na alam niya na totoo. Senator, have you been invited to testify in these hearings? And if so, what key issues or allegations do you want to clarify? I was already informed by a few members of the House Committee on Justice that I may be presented sa House impeachment hearings siguro may April, second half of April. So pinasabihan ako, I was also asked to prepare the affidavits and annexes. So, yun po. Specifically, doon po ako ipepresenta doon sa article on ill-gotten wealth, non-declaration sa salin, at yung involvement ni Sara Duterte and the whole Duterte family sa illegal drugs. So, ang pinakang basis nito ay yung mga dokumento na kalap ko noong 2016 pa. Mukhang magkakaroon ng problema dito mga tol Pero i-address ko lang yung isang comment ng manonood natin. Huwag daw natin pansinin ng mga DD shit. Pinaliwanag ko na po yan nung nakaraan. Kailangan kong pansinin from time to time. Tingnan nyo, tumaas yung nanonood sa atin. 1,019 na ngayon sa YouTube at 180 plus sa Facebook combined. Kasi pagka nakikita nilang nag-iinit ako ng bahagya, mas maraming nanonood. Sinasadya ko yan mga tol. hindi pwedeng masyado tayong seryoso rito. At isa sa kaparaanan, tingnan nyo, ako from time to time nanonood ako kay Kent Garcia. Di ba? Si Kent Garcia, ang daming manonood nun, libo-libo. Bakit? Ang approach niya kasi brutal. Karamihan gusto ng manonood ganun no? Mga minumura yung kanilang mga kinikriticize, ganun ang gusto ng maraming mga manonood Saka mga chismisan, di ba?
Ganun po yung kanya-kanya pong style yan. Kaya wag po kayong mag-alala. Hindi po ako na high blood. Ganito lang talaga ako magsalita. Kung matagal na po kayo nanonood sa akin, dapat sanay na kayo. Ngayon, balik po tayo dito po kay Trillanes. Mukhang magkakaroon dito ng problema, no? Kasi ang iniisip ko dito, mga tol, technically, I am not a lawyer, pero marunong naman tayong umunawa. Yung mga alegasyon kasi ni dating Senador Antonio Trillanes ay allegedly committed during the time from 2007 to be more specific to 2016, no? Alam naman po natin na yan ay hindi po sakop ng posisyon ni Sara Duterte bilang Vice Presidente. At maliwanag naman po na ang basihan sa mga impeachment ay during the tenure or panahon ng panunungkulan na ikaw ay isang impeachable officer. In fact, tinanong nga po ito kay Congressman Terry Ridon At ang sinabi lamang ni Congressman Terry Ridon, ang focus nila ay from 2022 onwards na nakaupo bilang Vice Presidente si Sara Duterte. Yan ang ngayon ang magiging palaisipan sa atin kung mapagbibigyan ba na mabuksan ang mga bank records ni Sara Duterte considering na ito po ay nangyari 2007 to 2016. Hindi po Vice Presidente during that time si Sara Duterte. Pero tingnan natin kasi sinasabi naman dito nitong si dating Senador Trillanes, mag-a-appear siya as witness at ito sana yung pagkakataon ni Sara Duterte. Kasi kung hindi dadalo si Sara Duterte sa April 14, April 22, and April 29 na maaaring mag-witness itong si Trillanes, walang magko-controvert doon po sa maaari niyang sabihin o ipakita sa harapan po ng committee. Makikita ito ng publiko. Pero kung nandoon si Sara Duterte, pwede siyang mag-object. Hindi pwede yung mga ebidensya na sinasabi ni dating Senador Trillanes kasi hindi yan kasama sa mga pagkakataon na ako'y Vice Presidente. No? Pero let's see, mga tol. Yan naman ay something to be seen pa dahil nga po magte-testify pa itong si Trillanes. As per him, sinabi niya rito, ni-notify na siya ng complainant para mag-testify. At doon nga, nakita natin na mahigit 2 bilyong piso ang nilalaman ng mga iba't ibang bangko ni Sara Duterte jointly with her husband Mans Carpio and Digong Duterte. Paniwalaan nyo si Mami best friend. Alam na alam niya kung ako'y galit. Kasi na-witness ni Mami kung ano yung galit ko Dito, meron pong tumawag dito sa akin sa bahay. Parang tungkol yata yun sa pagkakautang na hindi naman po ako ang may utang. Ako yung paulit-ulit na sinisingil, tapos pinagbabantaan pa ako. Kung nanonood ka rito, Mr. Giancarlo Martinez, maalala ko lamang, halos araw-araw akong nakaka-receive ng paniningil mula sa iba't ibang bangko, lending institution, sa number ko. No? Pero sinasabi kasi number daw nung Giancarlo Martinez yon. Kaya merong maniningil, tapos papagalitan pa ako, sasabihin pa sa akin, nagpapanggap lang daw ako, tapos minura ako, nagalit talaga ako. Pinagmumura ko ng hindi ko mabilang na beses. Nandito si Mami best friend doon, nasa kusina. Di ba, Mami? Yun, galit ako noon. No? Pero dito, tong mga tatanga-tangang Duterte supporter, yung Honda Vega nga, lintik kung pagsabihan ako Nasaan si Honda Vega? Bakit hindi nagpakita ngayon? Saka bakit si Rolando Guerrero hindi na sa atin nanonood? Kumustahin nyo yun, ano? Baka kung ano nang nangyari kay Rolando Guerrero, maayos na DDS yun Hindi nagsasalita ng ad hominem sa akin yun Hindi ko na nakikitang nanonood dito. Anyway, balik po tayo dito. So, 10 taon na ito na iniiwasan nila Digong, nila Sara, kasi alam nilang totoo. Tapos, doon din sa same set of documents na to, nakita natin na merong nakukuhang pera si Sara Duterte and the other. Sabi ni North Park, top 1 live but it can still be basis of personal and unexplained wealth. Yun ang problema. No? Even si Congressman Terry Ridon, hindi po ni-recognize yun. No?
ang magiging basihan lang talaga ayon sa pagkakaunawa ko, but I might be wrong, ay pero ito, naka-align po ito kay Congressman Terry Ridon, is yung 2022 to 2025. Basis, siguro para lamang iset na merong unexplained wealth itong si Sara Duterte, but not as a ground for impeachment. Kasi dapat maintindihan ng lahat, katulad ng pinapaliwanag ni Congressman Terry Ridon, na ang subject po dito ay ang kanyang vice presidency. And all na ginawa ni Sara Duterte outside her stint as vice president has nothing to do with her impeachment trial. Yan naman po ay posisyon ni Congressman Terry Ridon. Hindi ko po yan na posisyon. Pero siyempre, sabi ko nga sa inyo, I might be wrong at tama si dating Senador Trillanes. Let's see kung ano po yung mangyayari sa mga susunod na panahon. Ako po, gusto kong makita yung bank records na yan. No? Yan talaga yung isa sa mga maaaring magdiin kay Sara Duterte. Pero kung mababiolate naman po nito yung rules on impeachment, wala tayong magagawa. But again, I might be wrong. Tama kayo. Wag na natin pagtalunan yan. Ang mahalaga, naririnig po natin dito si Trillanes na willing siyang mag-testify for those occasion or sa mga panahon from 2007 to 2016 na allegedly meron pong bank transaction sa BPI in particular itong mga pamilya Duterte. Lahat sila, including the youngest daughter na si Kitty Duterte. In fact, yung impormasyon po na yan, ayon mismo kay dating Senador Trillanes, una niyang ibinahagi sa ating programa. Kung matatandaan ninyo yung interview natin last year kay Trillanes, sabi niya, top 1, sa programa mo una kong sinabi yan, na si Kitty Duterte ay kasama sa mga tumatanggap di umano ng dividendo mula po sa illegal na droga. Other members of the Duterte family, namely si Digong, Pulong, Baste, yan, si Sara, Hanilet, and joint with Kitty. Nakakatanggap sila ng 40 to 50 million pesos every 6 months mula sa isang drug lord. So ang tingin ko nito ay ito ay dividendo mula sa illegal drug trade. Specific kasi ito no. Bawat isa sa kanila ay may manager's check na nakalagay sa pangalan nila mismo galing doon sa drug lord. Yan. So ang because dalawang impeachment complaints are ang tinatakal, will you be part of the third or sa fourth impeachment complaint, sir? Maybe both. So dito kasi at this stage gusto na nilang malaman kung ano ba yung mga allegations na merong ebidensya that would warrant its inclusion doon sa articles of impeachment. So yun na po yun. Naniniwala ba kayo, Senator, that lawmakers would be able to find probable cause for these complaints to move forward the plenary and then eventually for a Senate trial? Kung ebidensya lang ang pinag-uusapan natin, maliwanag ito. Hihigit ito sa probable cause, certainty of conviction. Di ba? Yan ang paniniwala ni dating Senador Trillanes. Ngayon, kung sinasabi ninyo na manahimik siya, at katulad lang ito kay Las Cañas at kay Arturo Las Cañas at Matubato, ayon dito sa isang tatanga-tangang Duterte supporter, sige, patuloy nyo lamang paniwalaan yan, pero wag nyong patahimikin ang kapwa nyo Pilipino dahil nasa demokrasya tayo. Kayo pwede mag-criticize sa kasalukuyang gobyerno. Pag ang kinikriticize, idolo nyo, hindi pwede. Pangalawa, di ba kayo nadala? Si Arturo Las Cañas at Edgar Matubato, sila ang ilan sa mga dahilan kung bakit nakakulong yung tatay ninyong karton ngayon sa Hague, Netherlands. Tapos mamaliitin nyo itong mga testimonya ng dating Senador Trillanes. Talaga nga naman, Ang level ng ebidensya na hawak ng mga complainants. Pero siyempre, politics would set. Kung sinungaling si Trillanes, maganda yun. Bakit? Kasi mapapawalang sala si Pusit. Di ba?
Ang tanga nyo talagang mga Duterte supporter. Use your common sense. Sabi nyo, sinungaling si Trillanes. Kung sinungaling si Trillanes, mapapawalang sala si Sara Duterte. Bakit kayo natatakot? Di ba? Pero kung meron mang sinungaling dito, mga tatanga-tangang Duterte supporter yon. Kasi bakit? Nagpapakalat kayo ng mga impormasyon na hindi nyo naman pala alam kung ano talaga ang katotohanan. Pangalawa, kung meron mang nagsisinungaling dito, si Sara Duterte yon. Ha? Sasabihin niya, hindi niya pinagbataan si Pangulong Bongbong Marcos. Ang linaw-linaw nito. No? Tanga lamang ang hindi maniniwala na hindi nagbanta si Sara Duterte sa Pangulo ng Pilipinas. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. O, di ba? Nak ng teteng na yan, katangahan yun. Sasabihin ninyo, hindi nagbabanta. Ang linaw-linaw po niyan. Tapos sasabihin nyo, conditional. Nak ng teteng talaga, mga tanga talaga to mga Duterte supporter. Alam niyo, yung conditional threat, huwag nyo nang hintayin pa na i-perpetrate nila yan sa realidad. Kasi nangyari na yan kay dating gobernador Ruel Digamo, di ba? Nagsimula sa conditional threat. Anong nangyari? Patay si Governor Ruel Digamo on March 4, 2023. Kasama pa po ng maraming mga nadamay, namatay at nasugatan. O, dahil po yun sa conditional threat initially, naalala ko tuloy si Itok-Itok. Pero wag na nating i-play. Tuloy po tayo dito. Depende yan. But I still feel na malalagpasan yung 1/3 minimum na required para matransmit ito sa Senado. Sir, the House has subpoenaed the Vice President's Statement of Assets, Liabilities, and Net Worths, or SALN, and other financial records. Do you believe these documents could establish yung sinasabi nyo rin po na ill-gotten wealth or unexplained wealth? Yes, kasi yan yung pinakang mother document na binibase natin kung magkano lang talaga yung ari-arian at pagmamayari nung public official. So, sila mismo ang nagde-declare niyan. Ang bawat public official ang nagde-declare kung magkano yung pera niya sa bangko, magkano yung mga investments niya, at property niya. So, yan ngayon ang basihan. Tapos, kung may matutuklasan tayo, at ito na nga, yung ipepresenta ko, ay hindi or higit, hindi tugma or higit di hamak doon sa diniklara mismo ni Sara Duterte, yun ay prima facie evidence ng ill-gotten wealth. And if so, ano na kagad yun? A crime has been committed already. Sir, how different will the ones that you will be presenting kapag napatawag na po kayo sa impeachment court doon sa mga naisiwalat nyo na po in the past? Because even before the time of former President Duterte, meron na rin po kayong mga document or at least mga ipinapakita sa publiko. It's going to be a reiteration of what I have presented before, pero this time, pwede nang ma-validate. Kasi during cases of impeachment lang, ang exemption sa bank secrecy law. So, pagka-presenta ko nito, ang gagamitin na pang-validate nitong aking mga allegation ay yung mismong Anti-Money Laundering Council. So, pagka gano'n na nangyari, undeniable na yan. Hindi na nila pwedeng ma-deny yung mga ilalabas na official documents. Yun po yun. Former Senator, when I initially or previously asked you about yung alleged na nakasama ni Vice President Duterte na si Ramil Madriaga, who's been invited also as a witness, nung before gusto nyo pa po ng thorough investigation or at least background check sa kanya. But now, given yung testimony niya ay gagamitin din sa impeachment hearing, what do you know about him and do you consider him now credible?
Nung vinet ko siya several weeks ago, ang assessment ko sa Yan na. kanya ay credible. Hmm. Meron lang mga gaps na kailangan Ito na yung panahon na nakausap ni Trillanes si Ramil Madriaga. ma-validate. At eventually, through our own investigation, maraming nag-check out dun sa mga statements niya. Ngayon, yung mga gaps na sinasabi ko ay eventually ay nakumpirma natin na talagang meron siyang capacity to do what he claims to have done para kay Sara Duterte. Namely, na nagdi-distribute siya ng mga pera at may mga ginagawa siyang ibang mga special tasks on behalf of Digong Duterte and Sara Duterte. So, I think yung vetting, yung essential vetting ay nagawa. Ngayon, doon na lang sa testimony niya, titignan natin. We will let the public decide kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. But how did you vet him, former senator? Nagkita ba kayo, sir, or may nag-arrange ba ng pagkikita nyo para for you to ask your question sa kanya rin? Pina-arrange ko po ito sa lawyer niya kasi kailangan may consent nung detainee bago ako pwedeng papasukin. So, when that was arranged, I spent several hours sa kanya asking different sets of questions para ma-ascertain ko yung veracity ng mga statements niya. So, lumabas ako dun sa pag-uusap namin na satisfied na ito nga, siya ay hindi random person na nag-iimbento lang, na meron talaga siyang kakayanan na gawin yung mga sinabi niya. When did you meet Mr. Madriaga, sir? Ito, napakahalaga nito, no? Kailangan alalahanin ni dating Senador Trillanes yung particular na panahon. Kasi pag tumestigo siya, hindi pa pwede yung sinabi niya dito sa harapan po ng publiko na hindi niya matandaan. Dapat particular siya. Pero siyempre, ito naman ay bigla ang tanong sa kanya. Madali lang naman tanungin yan sa kanyang sekretary. Kailan ba ako nagpunta kay Ramil Madriaga at kausapin at nakausap siya? Para specific, kasi dito hindi niya nasagot eh. I'm not sure kung late April yun or late January or early February. Okay. I'm not sure. This year, basta this year, sir, early this year. This year. Okay. And did you find his statements parang somehow complementary to what you have discovered in the past? Parang nag-make sense din po ba? Nagko-connect din? Sa bagay, tingin ko naman mga tol, hindi naman magiging subject ng kanyang testimony yung pagkikita nila ni Ramil Madriaga kasi irrelevant po yun eh. Pero for the sake of transparency na rin, kasi may mga issue na pinalalabas itong particular si Attorney Ferdinand Topacio na sinasabi niya na ang gumawa daw po o ilan sa mga tumulong para mabuo daw po yung affidavit ni Ramil Madriaga ay isang dating senador at isang dating Secretary of Justice. Malamang si Topacio is alluding dito kay Trillanes at kay Ombudsman Boyeng Remulla, which I believe hindi po totoo. Kasi malinaw naman po na ang statement ni Ramil Madriaga ay inilabas noong November 29, 2025 at wala pang alam diyan si Trillanes. Naging sentro na lamang po iyan ng diskusyon nang kumalat na po yung affidavit ni Ramil Madriaga sa harapan po ng publiko at natanong na rin itong si Trillanes kung ano yung masasabi niya tungkol doon at kung meron bang effort ng kanilang kampo na kausapin ito pong si Ramil Madriaga. Kaya yung mga mga ang tawag dito parang pagbabanggit nitong si Ferdinand Topacio kay dating senador, bagamat wala po siyang pinangalan at dating Secretary of Justice, magkakaroon yan talaga ng kalinawan kung specific yung mga kasagutan na maibibigay, particular nitong si Trillanes.
No, balik po tayo dito sa pakikinig sa interview. Merong mga instances Yan, siyang yan, alluded to. Salamat. sinabi na nag-align dun sa ibang allegations ko. Pero by his own admission, hindi yun yung primary tasking niya doon sa kay Digong at kay Sara. So, he admits na mas napalapit siya kay Digong, mas naging part siya ng Pikon na pikon yung mga tatanga-tangang Duterte supporter. Oh. Baka atakihin ka sa puso, tanga. Huwag kasi kayong manonood sa ayaw ninyong panoorin. Di ba, nagtataka ako sa inyo, mga tatanga-tanga talaga kayo. Mga masokista ba kayo? Alam nyo yung masokista, gustong-gusto sinasaktan ng sarili. Galit na galit kayo sa akin, tapos nanonood pa kayo sa akin. Di anong tawag nyo sa sarili nyo? Mga tanga. Special Operations Group ni Digong Duterte, then napasa na lang siya kay Sara Duterte, tapos ito, specific task yung binigay sa kanya dito, which is to distribute yung pera coming from the confidential funds. And how important is it for the House of Representatives to really make sure, kasi may mga issue rin po on threat to safety kay Mr. Madriaga, na bago po kailangan maprotektahan din yung kanyang kaligtasan before he could testify to the House Justice Panel? Ano na to? Kumbaga talagang it's a priority. Dapat na masigurado na secure siya kasi nagkaroon na ng isang attempt sa buhay ni Madriaga, kaya kailangan hindi na yun magkaroon ng opportunity kasi mabigat yung sasabihin niya. At magko-corroborate talaga ito doon sa mga naunang findings ng Quadcom. Kaya kailangan siguraduhin na siya, safe siya. Okay. Senator, just on a last note dito po sa impeachment issue, supporters of the Vice President would argue that... ito na yung pinakapunto, no? Yung katulad nitong si Malutikia, no, bago natin pakinggan yung sagot ni dating Senador Trillanes, ito kasi, ewan ko kung nag-iisip ito ng tama o talagang panatiko talaga ng mga Duterte na kahit alam niyang mali, isasuggest niya. Unang-una, Malutikia, yung gusto mong mangyari, encroachment yon o pagsaklaw sa sangay ng gobyerno na equal body, no? Uutusan ng Pangulo ang Congress na itigil ang impeachment at mag-focus sa oil crisis para lamang paboran yung kandidato o yung sinusuportahan ninyo. Pakinggan ninyo itong si Malutikia dito. Kung ako si Pangulong Marcos, sasabihin ko itigil niyo muna yung impeachment. Harapin muna natin yung crisis. Hindi ko sinasabing wag maging accountable, hindi. Pero kita mo yung optics, ang tao nagkakagulo, naglalakad sa kalye, hindi maintindihan kung magkano ang bilihin. Tapos nandito ang mga politiko, nag-fishing expedition. Ako ng teteng na yan. Kita ninyo? Ito yung mga tinatawag na red herring, strawman fallacy, no? Yung false dilemma, one-track mind na sineshare sa atin, katulad ni Fiscal EJ, ganito. Para lamang protektahan nila yung kanilang kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Unang-unang punto dyan, bakit gusto mong ipatigil muna? Kasi, pag pinatigil, gugulong ang panahon, lilipas ito, baka makalimutan ng tao o kaya naman, baka magkaroon na naman ng teknikalidad. Sasabihin nyo na naman, hindi in-afford ang right to speedy trial kay Sara Duterte. Yun nga mismo yung reason kung bakit meron pong unconstitutionality sa nangyaring articles of impeachment last February 5, 2025. One of the grounds ng Korte Suprema is because daw ito ay unconstitutional for violation of the right of Sara Duterte to speedy trial. Naknang teteng, higit sa lahat, bakit makikialam ang Pangulo ng Pilipinas sa galawan ng Kongreso na ang mandato ay malinaw na kapag dating sa impeachment, tanging Kongreso ang may kapangyarihan, hindi pwedeng pakialaman ng Pangulo ng Pilipinas. Palibasa gawain nyo noon Di ba gawain ni Rodrigo Duterte?
Instead na mag-focus sa krisis na kinakaharap natin sa pandemic, anong ginawa niya? Inutusan niya ang Kongreso na ipasara ang ABS-CBN. O ngayon, ano po sagot dito ni Trillanes?